Ayan, good morning po ulit nating mga coaches. Ayan. Good morning po sa mga ating mga coaches yan sa ating mga kasama. Um, so, ang tatakal po natin is para sa renewal po ng ating accreditation sa IMG, no? Kasi sayang po kung hindi natin i-renew. So, napakaganda po ng mga benefits ni IMG. So, ayun po, kung nakapakasan niyo po itong quarter ng ako. So, yan. Ba siya na na ano 'no, na na-renew. So makikita niyo po ang accreditation valid date niya is 2024 pa last year, December 2024. So ire-renew po natin siya. So kung mapapansin po, hindi po kayo naka-renew sa ano, sa IMG, ang inyo pong portal is naka-hide, 'no? Yung mga fidelity niyo, ayan. So yan, reserve, vision, ganyan po ang nangyayari, naka-hide. So pwede po natin siyang, i-maximize. Click niyo lang po yung inyong nandito kasi po, makikita niyo naman po sa portal yung ito siya, activate your 2025. So pwede niyo po siya i-click dito or dito po. So meron na siya. So ito na yan. Papasok tayo dito. Then make sure na yung coverage is 2025. Kiklik niyo po ito. And then yung ang code, isilagay niyo lang po yung code niyo dito. Ayan. Then, click nyo yung pangalan nyo and then automatic po yan sa mga old member is 1,500. Pero po kung kayo ay nag-member lang last year is October, so ang inyong membership fee for 2025 is 500. Kung nag-member naman po kayo ng November 2024, ang inyo pong accreditation renewal is 300. And kung nag-member naman po kayo ng December 2024, ang renewal nyo for 2025 is 200. Pero kung kayo po ay old member or nag-member kayo from January to September last year, 2024, ang inyo pong renewal is 1,500. So lahat po ng mga old members is 1,500. Yan po para ma-renew natin ang ating mga accreditation. So, ayan po, ini-next na po natin siya. So, click okay lang siya. And then, lagay po natin yung ating email address dito na niregister nyo kay IMG para marireceive nyo po yung confirmation na galing kay IMG na na-pay nyo or nagawa kayo ng inyong payment transaction. So, ito po yung mga pwede niyong gamitin pag magbabayad kayo sa Nuracas Payment Bills. Sa Nuracas Bills Payment, so ito po yung nasa ating portal. Kung may laman ng Nuracas natin, much better na ito po ang gamitin kasi mas convenient siyang gamitin at saka mabilis po siyang ma-update yung ating portal. Ano po? Ngayon, kung bills payment naman, video bills payment, pwede rin po siya. So it takes time lang, medyo may days o 3 to 5 days mga ganyan po ang aabutin pagka para bago ma-update yung ating portal. Puwede rin po tayong magbayad kay Palawan sa credit card, remittance, bank deposit, bank transfer, pay at cashier. Ang pay at cashier is pupunta po tayo sa main office, yan. Dun po sa ating main office sa Ortigas or sa World Center. So, dun po tayo magbabayad. And debit card via outlet. So, pwede po yan. So, dito po, Palawan, search, dahil wala naman po laman na ating Urakas, so try natin sa Palawan. Palawan tayo magbabayad. So, ito na yung bills payment. Makita niyo po, may email address yung pinil up nyo kanina. So, dun siya papasok para makita niyo lang yung reference number. So dito, siyempre nasa Philippines po. So fill up natin ng Philippines and then state is yung address mo sa Pilipinas. And then yung city. So since meron na siyang dating address, no? So madali siyang i-click. So meron naman siyang nakasave na. So ayan po ang ating pag-fill up. Ilagay niyo po yung city, yung address niyo, yung zip code, and mobile number. And then don't forget po na i-click ang payment method. Dito po, Palawan Express. Click po natin and then next. Ayan. After yan, lalabas na po yung ating reference. So, i-click lang po natin ito. I understood.
understand that I should only use this e-pay reference number once and cannot use again in another payment transaction. So dito pa lang may reminder na isang beses lang po gagamitin yung reference, no? Kapag po ginamit mo po siya sa panibagong payment, hindi na po siya magiging invalid siya. So make sure na one time niyo lang po gagamitin ang bawat isang e-pay reference number. So I understand that I should check and I should make sure that all the information I will supply in my Palawan form are correct at all times. So I further understand that in the event that I made in a mistake in encoding any of the information in my Palawan form, it will cause a delay in processing my transactions and it will require me to pay a reprocessing fee. So ayan po. Yan yung mga reminders. So, malinaw po dito. So, kung halimbawa man po may mga aberya, tingnan niyo po yung information na to. So, bakit po mayroong mga delay or nagkaroon ng problema? Kasi po baka po mali yung information na nilagay natin, ano? So, dito po ang lalabas na payment instruction. So, ito yung gagamitin natin for payment. So, andito po yung receiver's name. Ayan, yung amount, yung purpose niya. So, kung gusto niyo pong malaman kung paano i-fill up yung mismong form ng Palawan, pwede niyo pong i-click click here to view your prepared sent money form. So, ayan po, pag click niyo po siya, ito na po yung mismong gagamitin yung, ito na po yung format kung paano niyo i-fill in yung Palawan Express padala. Na po? So, ayan na po siya, kukopyahin niyo lang po siya, and then proceed payment na po tayo. So, make sure lang din po na sa i-payment nyo, isabasahin nyo yung step by step. Kasi dito po nakalagay din po ng malinaw na ang prepared niya is yung cash. And then kapag nag-send kayo ng money form available sa Palawan, ano niya lang po siya. Kung kayo po yung policy holder, so yan po. Pangalan nyo, pero kung po dito sa client name, sa client name nyo po, ayan, relationship to receiver is client member. Pag po naman representative kayo, so sasabihin nyo lang po doon sa Palawan Express, representative kayo, bibigyan nyo po yung information nyo na kayo yung nagbayad. Yan po. And then, it will take 3 to 5 working days para ma-update po ang ating portal. So, basahin lang po natin yung mga dito, yung mga instruction para mas maintindihan natin kung ano man po yung, baka po yung, halimbawa, may gusto kayong itanong, so nasasagot naman dito sa mga reminders, mga reminders na to at saka yung mga steps, bakit po nagkaganon. So, ayan po, wait lang tayo ng 3 to 5 days para ma-update po ang ating portal after nating magbayad. And, paki-note na lang din po na ang deadline, meron kasi siyang deadline. Itong reference number is may deadline, no? Itong reference number na ito is may deadline siya na ngayon katulad ginawa natin ito ngayon 27 na April. So hanggang April 30, pwede natin siyang bayaran until 10:48 AM. No? Next Wednesday. So pag hindi po natin siya nabayaran within that day, and then umabot ka na ng May 1, so hindi na po siya po pwedeng gamitin itong reference na to. So magagawa ka na lang ng panibago mong reference number, same process ng ginawa natin kanina, at para makapag-proceed po tayo ulit ng payment. Ganun lang po. So, since DIY po tayo si IMG, ay sa mga old member po, alam naman na po natin yung gagawin. So, I hope na makatulong ulit at ma-refresh tayo kung paano tayo magbabayad natin renewal. So, yun lang po. And thank you mga coaches. Happy renewal sa ating lahat. Sayang pong benefits kailangan natin i-maximize. So, yun lang po. Thank you so much sa inyong pakikinig.